iglesia nagpadayon tungod kay dunay ni sugod ning dawat sa Ginoo. O wala po sila, wala ta karon. O kay dili mag-church anniversary, lahi ko lang ako atong mensahe. O kang atong mensahe karong buntaga, nga atong gibasa sa Hebrews chapter 8. Nga ang pangutana mao ni, ngano kaha nga katong atong mga katigulangan nga dugay na silang naghupot ni atong mga espiritu, ngano ka ilang gisalikwa ito o ilang gidawat si Jesus Christ? Ngano ka? Unay na kong pangutana. Doon ako'y amigo nga igbaligya og insurance. Isa sa inyo rin ang bigpalit og insurance. Kanang mga tagiya o sakyanan, upalit doon sila, bisagin sila gusto. Kay requirement mo na sa dili pa ma-register ang imohang sakyanan, kinahanglan mo palit yung ka o insurance. Kaya doon ako yung amigo nga tigbaligya o insurance, niya matuganin ko sa iya kay kinahanglan magpa-renew sa registration sa sakyanan. Ang iyang pangutanan sa ako, Pastor, unsa man yung klaseng insurance yung paliton? Ilan mo ka na pinakaparato? Kaya kung brand new ang imong sakyanan, unya nagkandidat o mga 1.9 million, 2 million, ang insurance na is 30 to 50,000. Ganong mahal man. Kaya ang ngalan na insurance, comprehensive insurance. Na ako, kung mag-10 anyos na nga akong sakyanan, tingnan lang ako siya. TPL lang na ha, third party liability. Kaya kung may pinakabarato. Ang problema, kung ang imong insurance na paliton, kanang pinakabarato, o maagianak siya o baha, dili mo bayad ang insurance. Kaya huwag man maapil. Muna nga dagang kayo nagmahay dito sa Sambuanga, katong nagbaha o niya, dagang mga sakyanan na nalumos, huwag yun sila makulikta sa insurance. Kaya ilang ibayaran, ito ang pinakabarato. Comprehensive insurance, tanan na klase. Mahulugan siya sa lubi, doon yan, may mahulog, mabusog yun siya. Dili mo bayad ang insurance, anak, kung ang imong policy is third party. Itong pinakabarato. Kinahanglan ng imong paliton ng insurance ka itong comprehensive insurance na tanan nga klase sa disgrasya bayaran sa insurance. Ngano nga ang atong mga katigulangan ibiyaan nila ang espiritu sa kangit-ngit o ilang gidawat ang espiritu ni Jesus Christ, because only Jesus Christ can provide a comprehensive blessing. Kaya ako rin sa amo doon kamatikon mo. Naay mga tao nga musimba sila ani nga Dios. Kaya kani nga Dios muhatag og maayong abot sa ilang uma. So Dios na sa mga mangunguma. Pero dili na siya Dios sa mananggiti. So makinahanglan kag laing Dios para di ka mahulog. So na kay Dios sa panguma, na kay Diyos sa negosyo, na kay Diyos. Kay ang kada Diyos nagisimba sa mga tao dito sa kalibutan, dili niya kaya tanan. Nagbisita bitaw ko sa kabalay. Manangin sa ko, Pastor. Hanto man talos 12, no? Pasayuwa lang kayo, tingulan na ni imong giimbitan. Taas-taas na ni Muwali. Nakay-ibisitahan nga balay. Pagkabot yun ako, tingala ko nga sa ilang lamisa na ay Santo Niño, na ay Buddha,
na ay tigre, na ay bitin. Inato, Brad, anong inani man eh? Ini siya, Pastor, huwag dilig kaya sa usa, basig kaya ang usa. Di makalusot pa. So, the more, the better. Okay, kini siya, ano man yung kaya? So, basig na makalusot, kini niya, basig kaya na niya. O kadaghanan sa mga tao sa kalibutan, inana. Unsa may iwag, negosyo. Unsa may atong duolon para magdindog ang negosyo. Kung usahay, magtingala kung naay mga tindahan na naiirin na daanan. Unsa mo nagkahulugan na? Para masunod ang kwarta. So, dito sa kalibutan, daghan o gisimba ang mga tao kay daghan sila mataging kinahanglan. Pero kadtong misunod kang Kristo nga ilang Diyos o manluluwas, isa ra. Jesus only. Ay kanindot atong kanta kaganina. Jesus is the gift of heaven. Naa kaniya ang tanan. Nga kung imo siya madawat nato sa imong kasing-kasing, wa na kay pangitaong lain. O sa atong dibasa sa Hebrehanon Kapitulo 8, ang pangutana kini, pagkayap ni Jesus Christ dito sa langit, asa siya niyato? Asa siya ning sulod? Mato sa atong dibasa, may sulod siya sa heavenly sanctuary, tabernakulo. Na-mention ka kanina ang Feast of Tabernacles. At kada tuig, ang mga Hudyo, ginapahinumduman sila unsay kahulugan sa tabernakulo. So kung naa si Jesus Christ karon sa heavenly sanctuary, kaya katong tabernakulo naghihimo ni Moses, wala naman to. Katong tabernakulo naghihimo ni Solomon, wala naman to. Pero ang original na apa o naa si Jesus Christ karon. So when you follow Jesus Christ, asa mo tamato? Mosulod ka sa heavenly sanctuary. Nakita mga alliance, sweeto taana. Nagitan pa sa Sunday school, ipakitaan ng tao picture sa tabernakulo. Unsa ganito itsura sa tabernakulo nga gihimo ni Moses? Tunda naman to yang gihimo, no? Unya pagabot ni Solomon, naghimo siya og concrete, siguro man to, pa may concrete atong panahon na, pero likon na structure, pero pareho lang ang iyahang elements. When you follow Jesus, unsay primero nga imong maengkwentro pagsulod nimo sa tabernakulo? Kamo nga ni graduate of Sunday School, pawiyon na ko na inyong sertipiko. Unsay una nga imong maengkwentro sa tabernakulo? The altar of burnt offerings. Diba? Pagsulod yun sa pari sa tabernacle, ang iyang unang maengkwentro ang altar. O dito sa altar naa ang sakripisyo. Unsay buot ipasabot niyan? Nga sa usunod ka kang Jesus Christ, ang imong sala napasaylo. Nakita ng mga makasasala, dili ta makaduol sa balaan ng Diyos, kung dili mapasaylo ang atong mga sala. Wala ba yung amen niya? Murang gusto mamundi mapasaylo. Kapalo mo nga, lisod kayo ang kinabuhi sa tao nga wala mapasaylo.
Saan man ka? O dili ka mapasaylo, nagkapos ta sa silot sa sala. Sa matong si Pastor Hermosa man siguro, si Pastor Rudy Velasco ang nag-istorya. Ganoon na dahil dato nga pamilya, ganoon na sila buhat ka sulugoon nga lalaki. Para nabili makaway ng buhat ka sulugoon, i-assignan sila lahi-lahi na trabaho. Ang usa, ang trabaho sa gawas sa balay, tanan na trabaho sa gawas. Ang usa, ang tanan ng trabaho nga nasa sulod. Division of labor, pagkili sila mag-away. Usa ka adlaw, ingon ang mga amo, o mubiyahe mi ha, kamong duha, ayaw mo pag-away. Ang usa sa gawas ng trabaho, ang usa sa sulod. O ma'am, o sir. Samtang wala nang ilang amo, usa ka adlaw, kini na-assign sa gawas, kuma naman siya o asikaso sa garden, sa mga mananap. Naglingkod-lingkod siya, kunya nagpintik-pintik siya. Uy, kung sa man sayang pagpintik-pintik, naigo man ang ulo sa itik. Namatay. Ligilin siya. Wak siguro nakakita. Gilubong niya ang itik. Nakakita man dahil nasa sulod. So pag sulod niya sa balay, ingon to na sa sulod, oy, kumana ka sa gawas ng trabaho? Mana? Ukaon ako. Di ka magkaon, kaya wak makakaluto. Ingon mo sa dili ba ikaw ang in-charge magluto? Dili-dikan karon, kumana ka sa gawas ng trabaho, dili na kung ka sa sulod. Ingon tong sa gawas, dili ko kay i-assign man ta sa atong amo. Ingon tong na sa sulod, ang itik. Nakita man din siya, nakapatay siya itik. Kung sa di ka na itong adlaw, naulipon siya. O kung sa'y trabaho sa sulod, iya kong trabahoon, tulog-tulog na lang itong na sa sulod. Kaya mo reklamo siya, bigyan mo itong sulod nga, ang itik. Pila ka adlaw, lupoy tayo, itong tagagawas. Siya din na niya magsilbi. Inigabot sa akong amo, akong ikumpisal. So pag-abot ko sa ilang amo, ihitsugan na niya, sir, ma'am, sorry din kayo, ma'am. Naigo man ako itong inyong itik na matay. Okay lang itong. Nakanontang itik. Okay na. So pagsulod niya sa balay, nagulat na itong nasa sulod. Oy, pangampaso na, panglaban na, pagluto. Ingon siya, dili na ko. Ingon tong sa kunya ang itik. Ini siya ang itik, ako nanggi sulti sa atong amo. Ilan akong gipasaylo, dili na ko nimo ulipon. Kita nga mga makasasala, o wa ta mapasaylo sa atong sala, ulipon ta sa sala. Apan sa diha nga nasunog ang atong sala dito sa altar, wala na kitay tulubagon at tubangan sa Diyos. Wala na. Makasasala ng yun na. Pero kay siya ang mitubos sa atong sala dito sa altar. So the significance of the altar of burnt offerings is forgiveness of sins. Kung sa kumusunod ka kang Kristo, ang primero yun na imong ma-experiensyahan ang pasaylo. O sa ikaduha, ngayon mong maatubang sa sunod sa tabernacle. Human sa altar, dunay planggana. Kung sa buhat ito sa buta ng planggana, dili ka makasulod dito sa balaan nga dapit, kung dili ka mahukasan sa kahugaw. Kaya nga itong ginabuhi, hugaw. Dili ka madawat at tubangan sa Diyos. Ang tanan natong mga maayong buhat, mura kinig, hugaw nga trapo sa iya na tubangan. Kinahanglan kita mahugasan. Una sa atong logo, doon tayo cross. Jesus is our Savior.
napasaylo ang atong mga sala. Doon na tayo, murag sayop siguro ng gidrawing sa uban, kaya taas magtiil. Murag kupa. Iubos-ubos na siya, himo siya murag langgana. Abot ako sa bota na ugasan ka. Jesus is our sanctifier. So dapat gamay edition anak, kaya naman siya cup. Ang original anak, langgana, basin, nga hugasan ta kay hugaw magkaita. Para makatapat ka sa Diyos, nga limpyo, putli, balaan, hugasan ta. Pusa, dili pinagi sa atong binuhatan nga mabalaan ta. Kung dili sa gihimo sa Diyos, gaiyatang gihugasan. Kaya sa atong kaugalingon, hugaw magita. Hugaw kayo eh. Doon ay istorya sa duha ka monks. Kani mga monks, dito na sila sa bukid, dito na sila sa layo, kay di daw sila gustong makasala. Kaya kung makakita sila o butang niya matintal, makasala. So dito sila, bukid. Pero kikinahanglan mo sila mamalit o ilang mga supplies. So, duha ka monks, usa medyo idad-idaran na sa batanon pa. Niyato sila sa lungsod. Namalit sila o supplies. Pero sa dili pa sila mabot sa lungsod, maagi man sila o sapa. Mutabok sila, sumabasa yun sila. Na timing man po nga naay dalaga. Galing tapok. Unya, kami na bang siningat sa babae na mabasa o pilit man sa iyan. Mga kurbada. So, kinituha ka monks. Yung tanong ito. Kung saan mo nga kaya tumba matong bayi, lahat ito lumos. So, ganyan yan, yan sakwat. Kung naapay kamera ito, maot din kayo tanawin kayo. Namilit mo din ang sinina sa babae sa iyang mga kurbada. Yan isakwat atong mong. Niya katong bata-bata ko siya. Magkasala na tayo. Magkasala na tayo. Yan, ibutang sa isa ka mong pag-abot na doon sa yan ibutang. Samtang padayon siya lakaw, sige bagol-bol itong matanong, nga naman di mo itong dihika itong mabahay. Nakasala ka. Sugingan siya sa inadidaran. Sige pa rin mo siya karga. Ako naman ito siyang gibutan ito sa daplin sa pan. Gihapon sa iya muna-muna. Kaya atong kinaiya, makasasala mo yun. Only Jesus Christ can cleanse us. Jesus is our Savior, the altar. Jesus is our sanctifier, the basin. So, mubuan lang ng iyahang base ba. Karon kay nalimpyo naman ka, napasaylo naman ka sa imong mga sala, makasulod na ka dito sa balaan dapit. Mantaw na amoy picture sa tabernacle, no? Unsa may na dito sa holy place. Kani review ni sa inyong Sunday school. Unsay primero nga elemento na rito. Kaya tulong ito ka po. The table of food and drinks. Nga dili mahubsan o pagkaon o ilimnon 24/7. Nakita ninyo na? Sa tabernacle, katong lamisa nga naay pagkaon o naay ilimnon nga dili gyud mahutdan. Sa 40 ka tuig nga ang mga anak sa Israel nagsuri-suroy sa kamingawan, disyerto, wa sila makatanom, wa sila makaani. Kaya usa ka semana diri,
Dua ka bulan dito, usa ka tuig diri. Kinsa may makatanong anak? Pangutana. Naabay namatay sa gutom. For 40 years. Walay namatay sa gutom sa mga anak sa Israel. Naay na namatay sa ila kay ipamaat og bitin kay mga gahit magulo. Naay na namatay sa ila gilamoy sa yuta kay gahit ulo. Naay namatay kanila kay kalayo gikan sa langit kay gahit ulo. Pero walay namatay sa gutom. Because there is table of food and drinks. There is material abundance in the tabernacle. Huwag mo kabantay ani. Tama na po kita ating anibalhin ang palingki dire. Ang kadiwa na agriyo. When Adam and Eve gipahawa sa Garden of Eden, unsay primero nilang problema? Ang yuta na tunglo. Dili na muhatag og bunga, sampingit na. Unsa giingon sa Ginoo? Magbutlay ka, ug ang imuhang oriana turog ang iyang singot. Una ka makakaon. Magsingot sa tatlo kanina nakakaon na dito. Ngunit kalainan sa tunglo, trabaho. Una makakaon. Pero sa balay sa Dios, bihis lang wa ka pagkatrabaho. Kaganina pag-abot na mo, dagko kay hiwa ang idali. Kung pagani ko kawali. Table of food and drinks. Ang kalisod sa kinabuhi, ang yuta dili muhatag sa bunga. Pero tan-awa ra gud ninyo niyo. Di ba tinuod yun ang tabernakulo? Dili magutman ang mga anak sa Diyos. Dito, mga matay hinoon sa high blood. Ngayong ito ko atong pandemic, mura magpihiyong ako maghuna-huna. Pag-declare yun, lockdown, ako mo rin okay mamukay. Lahat mo. Mga itong mutos bukid. Wala ba'y problema? Kami dito, pag ingon lockdown, ingon na mga taon na mamatay na yutaan eh. Di ka katrabaho, mamatay na yuta. 2 years ang pandemic, wag yun ko nadunggan na namatay sa gutom. Wag yun, naay naghipog, kaya binyag mamatay na siya. Naay namatay sa COVID, pero wag yun ko kanumog na namatay sa gutom kay gaawas-awas ang sardinas. Di na ko, mukha ng ero. Pero tingin yung naghanan sa sardinas. Masa tayo primero, pagsunod mo sa tabernakulo, pasaylo sa sala. Hallelujah. Ikaduha, paglimpyo. Ilimpyuhan ka. Aron makasunod ka sa balaan nga napit na naa ang primero, table of food and drinks. Ayaw yun kabalaka. Ayaw kabalaka. Makakaon ka. Labi na karoon nga, naluto na ang leksyon. Makakaon ka. Dili ka magutman. Ang imong mga anak, ang imong mga apo, o ang imong mga great-grandchildren will never die of hunger. Di yun. Doon ako'y kami gumikan sa hulo. Samot man sa hulo, nibaling sila sa Sambuanga. Siya, Pastor, pag-abot ka mo din sa Sambuanga, kanang ingon nila nga, isang kahig, isang tuka. Di man na tinuod. Nakusang lebran. Siya, 2 kahig, wala pang tuka. Inaanak ka lisod.
Inanak kalisod. Pero kung nakaka Kristo, hallelujah. There is material abundance. Abundance siya yun. Na ako'y kauban nito sa Zamboanga 7 years ago. Giduol siya, nagluhod diyan sa simbahan. Akong giduol, kaya di man ito Domingo. Akong giduol, Brad. I think he was 27 years old at the time. Maghilak. Ako nga nung gahilak mo ka. Yung sa kuwan mga pastor, kanang minute na magod ko, na nami anak ni Jesus, di na ko gusto magsalig sa ilang papa o mama. Hindi mo tulog. Kaya na mga uban niya, nabisag mga puna. Nakakala mo di hapon siya. Pero kato siya lain. Kung siya minute naman ko, na mo kayo na, gusto na ako, hindi na ko magsalig ilang papa. Usahin ng mga uban. Na ako'y kailang anak kong pastor. Buntag, lalo ng bata. Ma, ba, bilis na naman yung bata. O sige, lipay ko sa dulo. Lola, bilin ko ng bata. Namilaktan. Balikan na naman ako niya gabi. O sige. Pero wala na yung gatas. Isabot na tayo. Gibili ng bata, pero wala. Ako yung gatas. Ang mga pasabot, si Lolo, si Lola, mo yung mga ako, gatas. So, luminghayaw, ipag-adlaw, pagkagabi, unay kami. Sama. Dalaw rin ang bata. Sige, dalaw ulit. Ang gatas. Okay, ipadalaman ko ang pilang gatas. Pero lahit niya siya. Dahil di na siya gusto magsalig sa iyahang pinikanan. So naghilak siya, pastor. Lisod kayo kay gusto ko magnegosyo. Una, wako'y kapital. Ayaw na lang negosyo kung wako'y kapital. Ikaduha yung siya, wako'y experience sa negosyo. Samot na. Ikatuloy yung siya, wala ko'y koneksyon. Ayaw na lang pagtuga-tuga o negosyo. Kung ka nang tulog ka butang, wala din mo. Pero wala ko na ko sa isugian. Ingon siya, pastor, ang buhay ko ba? Ako, sige, mag-ampot nga tagaga sa Ginoo o breakthrough. Hindi naman yung kagustong magsalig sa imong ginikanan. Mag-ampot. After 6 years, ibalik siya, nagluhod na po. Abi na kung nahan ko yung problema. Naghila. So ako na pong iduol. Gusto na kayo problema ni naghila na ni. O niya, Brad, kumusta man? Juan ba, pastor, ni ako kay gusto kong magpasalamat sa Diyos. Dili na day. Na, for the past 6 years, hilom siya, 6 years. Naku, niya, kumusta naman? Siya, salamat kayo sa Ginoo, pastor. Kaya maayon ko kayo siya. Wala ko'y kapital, wala ko'y eksperyensya, wala ko'y connection, pero ihatag sa Ginoo ang iyang panalangin, materially and financially. May nagkaumayon, salamat sa Ginoo. Yan na may offering box dito sa atbang sa altar. Pagtindog niya, kuha siya ang envelope, niya iputang niya dito, wala kayo ko nagtagad kay nipis na. Nipis. Kung magpapagkakurang mo, sigaw na ka mo. Nipis. So, pag-ulog niya sa offering box, ulit na siya. Pagkaugma, may tawag ang bangko. Sir, gusto lang may mangutana ba? Gusto na din, ma'am. Wala na may pundo. May niuntol ng among mga cheque. Dili, sir, doon na deposit din o cheque. Mo din nipis kay cheque. Nga manawag mo. Sige naman na. Kung magod, sir, basig masuko ang amlak ba? Nakulang din. Kaya ang iyang deposit, sir, is 6 million pesos. From zero to everything. Iksuon, hindi mo kumingon na mag-milyonaryo tangkanan.
Di ko kumutuwa na nga, magmilyonaryo tanan. Pero nga kung yung ituuan mo ni, nabasa na basaylo na ka sa imong sala, nahinuan na ka sa imong pagkahugaw, tuwa na ka sa sulod sa balaang dapit, dili ka mahutdan sa imong mga ikinahanglan. Karawa ng simahan. Wala man ko diri 30 years ago, wako kakita. Naalay vision ka ako nakita ganina nga gamay nga simbahan. Pero tanawa ko din. Ang kaayo sa Ginoo, material abundance. Unsay ikaduha dito sa holy place. Kasi gusto na ko yung ipaambit ninyo sa uban. Katong wapang sunod ng Jesus Christ, ina siya. You miss everything if you do not follow Jesus. You have forgiveness of sins. You have cleansing. You have material abundance. Unsa na dito sa sulod? Like katong candle nga sa 24 hours sige ka siga. Pag sige mo panguntahan na asa sila nagkuwag sugnod. Kanang may ang misteryo sa ako. For 40 years in the wilderness, wala yun mahunong ang siga. Ganina sa awit, Jesus is the light. Hallelujah. Kay lisod kayo kung nakas kami, tunay nag-testimony ganina, nga naglisod sila sa iyang ilang pananaw. Uy, lisod biyak yun na. Nga dili ka makakita, naakas kamit-ngit. Ninumdum ko nga, mga bata pamilyas Digos, naibutang na gusto ko musumoy. Butas siya, pero ganahan siya musumoy. Makaabot rin ko siya. Memorize tingnan niya. Hindi usakan lang na yung mga buang mga bata. Nung ay kagin niya nung ganay kanal. Dari agay, nalinaw po siya. Uy, ano na hulog mo siya sa tanan. Hindi man siya makakita. When a person is in darkness, he is at the mercy of people around him. Uy, kanang imong anak ba? Sige lagi nagsakit. Niya, dili lagi madayag mo sa mga doktor. At tulo ka dito, ay mananambal dito. Maminaw po. Maminaw po. Nga naman, naan sa kahigit. Pero kung naa sa kahayag, ayaw kong ilara. Dali mailad mo sa katao nga naa sa kahigit. O niyang problema ra ba sa diha nga iyang gisunod ang suggestion na ni mga maniningkal sa palibot, iyang gisurrender ang iyang kaugalingon sa espiritu anang tawhana. Mani atong bantayan mga alliance. Usahay superstitious kayo ta. Ini kalumingo na sa simbahan. Pero ini ulit niya magpatukod o balay na may nuingon. Napulo ka manok na ito. Napulo ka manok na puti. Sanura ang lugo. O sa dili pa mag-ugbok o haligi, iuwan ko sa maminaw mangpunta. Wala namang matatas ang ngit-ngit. Ganong maminaw magkaanak nila. Pimingo, buwak may nawala, Pastor. Naayo ba di ang akong anak? O gipahit-pahiran naman to? Gipaasu-asuhan naman to? Naayo lagi. Oy, isuon, ayaw pailad. Naana ka sa kahayag. Naana. Pati ka na dito kung ganun na ang mga bata na ikat may kainulan. Gabat tayo mo, ang mga bata na ikat may kainulan. Di mo naman. Masa na, di mo na magamit o tulog sa bata. Ganun na ang ikat may kainulan. Wala ko na siya laba-laba.
Pero laban siya, wala niyang power. Ano malinaw mata na? Kung naa ang kahayag, dili na ta mailan. So gawas na naay material abundance, we have spiritual light. Dili na ta mudawat ng mga butang iya sa kangitgit. Kay mailan ka anak, delikado. Ito sa Alliance Men. Ano mga taga-Alliance Men? Atin sa Alliance Men din. Oy, mga amahan. Ayaw yun yung tao ninyo i-dedicate ang inyong mga anak sa espiritu ngaya sa kangitgit. In exchange for good harvest, in exchange for protection, in exchange for popularity. Kay bisan na namatay na mo, katong inyong paghalad sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, magpabilin to. Pangitao na sila sa mga espiritu na inyong gihalanan. Nga nung kinahanglan ka kahayag, para dili ta mailan. Kaya kini sa kalimutan, mangingilan yun. Kunya, di na mag-inis lang mo doon sa imong mahot. Nakadungog mo nga na ay natintal sa mahot. Wag yun. Natintal na siya kay mundo. O agyawa mo doon sa imong na sungay, kunya na ikot, na bangkil, mudagan ka. Pero mo doon ang yawa nga pagkadindot kung di kayo. Katong itong Chronicles of Narnia, yung sa inyong nakainumdum ato. Nanay bata na giilan siya, which niya itong nangilan siya, pero wapa hapot at bayhana. Pero kung naa ang kahayag, dili na ta malingla sa mga butang at iya sa kangitgit. Abundance of material provision, spiritual light, o sa ito'y katulong na nasa sulod sa holy place. The altar of incense. O saan ko ipasabot ato? Nga kung nakakang Kristo, you'll experience physical and emotional well-being. Salamat kanina kay Dunay nag-testimonyo na naka-experience sila kaayuhan sa ilang lawas. Kaysa diha na din si Jesus Christ sa kalibutan, isuroy-suroy siya sa mga baryo, mga lungsod, healing the sick and driving demons. Muna yung imo. Nagkatong mga nagagapos sa sakit, gigapos sa mga dautang espiritu, matangtang ang ilang mga kalikaran. Wa ko masayod sa inyong kagikan dinhi, except katong vision na ako nakita na ganina. Wa ko masayod 50 years ago, kung unsay sitwasyon dinhi sa butahan. Pero salamat sa Ginoo na pag-abot sa maayong balita, dunay midawat sa maayong balita. Ilang isalikway ang espiritu sa kangitgit o ilang gidawat ang balang espiritu. O kita karon nakatagamtang sa kinatibuk-an na panalangin sa Dios. Forgiveness of sins, cleansing from filthiness, material abundance, spiritual light, healing. Kita sa Christian and Missionary Alliance, nahataan na nga ang atong lawas iya sa Dios. Ayuhon sa Dios hangtod sa panahon nga dal-unan niya kita ngadto sa iyang gingharian. Ayuhon na. Tantanon niya ang mga talikala nga nagagapos ka nato. Aron makaserbisyo ta kaniya nga gawas nun. Katong mga Alliance Men dito sa Davao kagahapon, gusto lang akong ibalik itong ilustrasyon na akong gigamit. Nga,
Doon na estudyante din sa MAPSI. 2005, wala naman biniha, pero gi-invite ko as spiritual emphasis speaker. 1 week. Wa ko kabalo atong panahon nga naaday mo sa estudyante nga sukat pagsulod niya ng eskwelahan na problema na yun siya. Halos kada bulan magsakit. Sige siya bleeding. Kamu mga babae kasabot mo na. Unya pag senior year na niya ko siya sa mga doktor o ang mga doktor i-examine siya. Ang rason na sige siya o bleeding, guspad na kayo siya. Kaya niya na yung mga ovaries, doon ay tumor. O kang iyang dughan, daghag cyst. So ginan siya sa mga doktor, kinahanglan ka operahan. Pero kay spiritual emphasis man, di man pwede mga estudyante sa alin, di man makagawa sa mga estudyante sa spiritual emphasis. Na-postpone ang iyahang operation. First day. Nag-ingon ko sa ila, kinsa sa inyo ang mga nakahinumdum sa gihimo sa inyong mga ancestors, gihimo sa inyong komunidad, o gihimo sa inyong mga blood relatives, unsa ilang mga practice, ani sa tubangan, i-reject ang spirits na ilang giimbitan. Pagkanto ang mga estudyante sa front, usas siya na niyato. Iyang isurrender ang iyang kinabuhi. Unsa mga espiritu nga giimbitar sa iyang mga katigulangan, espiritu nga giimbitar sa iyang komunidad, sa iyang mga kadugo, iyang isilikwat o iyang gidawat ang presensya sa balaang espiritu. Pagkagabi, na may chapel service. Nangandam na siya ngumato sa chapel, ang iyang mga kauban ngato na sa chapel, nabilin siya kaning sakit ang iyang tiyan. Yato siya sa CR. Iyon siya, pastor, more than 2 hours ko sa CR. Daghang kayong fluid na migawas sa akong lawas. Iyon siya, bisag kung saan ako pugong, mugawas yun. Baho, rama kayo. Iyon siya, ako na lang iwasa ang akong lawas sa tubig. Niya, human sa 2 ka-oras na naa siya dito, ibalik siya, nag-ilis siya o natulog na lang. Pagkahuman sa spiritual emphasis, the next week, ibalik siya sa mga doktor para sa scheduled operation. I-examine siya balik. Ingon ng mga doktor, doon sa inyong gihimo. Yung siya, wala man, ano man dahil? Amo kang ibalik o examine. O amo nakita na katong tumor sa imong ovaries, wala na. O katong mga cyst sa imong dughan, wala na. Dili na ka kinahanglan operahan. Di siya makatuo. Ang mga doktor po di na makatuo. Kato diyan minggawas di kan sa lawas was cleansing. Gilimpyuhan siya sa dugo ni Kristo. Kaya iyang mga katigulangan nagsimba sa mga espiritu nga sa kangitnit, naghalad-halad ngatlo sa espiritu nga sa kangitnit, pag-iya tong gisalitway. Pergingan siya sa mga doktor, bisan tuod, maayo na ka. Ayaw na lang minyo. Ano man ito? Kaya dili na yung ka mga anak. Kaya ang imong ovaries nag-rampon tungod na itong tumor, na bisan wala na, dili na makaproduce o itlog ang imong ovaries. That was in 2005. Nag-graduate siya, anang tuwiga. Nag-ministry siya, naminyo siya after 3 years. 2 years later, natagan siya sa Ginoo usa ka nindot o guwapa kayong anak nga babae. Hallelujah. Gusto mong masayon sa Ginoo at mo sa MAPSI. Pagitaan ninyo si Ma'am Julicel Presto. Na-share ka rin. Usa siya sa mga faculty members sa Mount Apo Alliance Bible College. And she will tell you, imposible
para sa mga doktor. Panalang sa Dios nga mianhi pagpasaylo sa atong mga sala, paglimpyo kanato gikan sa atong pagkahukaw, paghatag kanato sa abundansya sa material ng mga butang, paghatag niya kanato spiritual light, iya usab ayuhon ang imong lawas aron magamit nimo alang sa iyang kahibayan. Karong puntaga, gusto nako nga hatagan kamo og higayon. Kay wa ko masayo sa inyong kagikan. Dako ang pasalamat sa Ginoo nga gihatagan ko niya vision ato sa kababay nga nagluhod. Pero wa ko kabalo sa iyong mga kauban. Unsa ilang mga gihimo kaniadto? Unsa ilang mga gisimba kaniadto? Kaya lisod trabaho kung nahay mga gisimba ang atong mga katikulangan, unya apil ta sa ilang paghalad. But the good news is, karon pwede natong isalikway ang tanan nga iya sa kangitni. Kung atong dawaton ang kahayag nga naa sa presensya sa Dios. Musunod kita kang Kristo, papasayo ta sa atong mga sala. Mahimluan ta sa atong mga kahugaw, makatagamtang kita kabundansya sa material panalangin, o makabaton kita o kaayuhan gikan sa atong mga banatian. Gusto ko nga mag-ampo alang kaninyo. Gusto ko nga kinsa kadto nga buot nga mo surrender. Tingali ang imong mga apuhan, imong mga lolo, lola, mga uyuan, iyaan, mga iagaw, dunay mga practice. Isalikway na o dawata ang presensya sa balaang Espiritu. Gusto na kong mutindog kitang tanan. Kung atong iisa ang atong mga kamot, iisa ang inyong mga kamot nato sa Dios, maghimo kita nini mao nga pakigsahan. Sunod kamo kanako sa ngalan ni Kristo Jesus. Akong gisalikway ang mga espiritu nga iya sa kangitngit nga giimbitar sa akong mga katigulangan, nga giimbitar sa akong komunidad, nga giimbitar sa akong mga kadugo. Akong gihinulsulan ang tanan ng mga sala nga nahimo gikan kaniadto hangtod karon, ug akong dawaton ang kapasayloan, ang paghinlo diha kang Kristo Jesus sa akong kinabuhi, aron akong mamatarong, akong babalaan sa imong atubangan. Ug akong dawaton ang imong panalangin, abundansya sa material na butang, kahayag na espirituhanon, o kaayuhan sa lawas o kalag. Akong pasudlo ng balaang espiritu sa akong kinabuhi, sa akong mga kaanakan, sa akong mga kaapuhan. Sa ngalan ni Jesus, akong Diyos at manluluwas. Amen and amen. Palakpakan natin ang Ginoo. Hallelujah. Makalingkod na kita.